Ang batang babae ay pinagtibay ng matalik na kaibigan ng kanyang ama matapos na lumipas ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, sa sandaling nakarating siya sa kanyang bagong tahanan, natagpuan niya ang isang babala na nakasulat sa kanyang kwaderno. Ang lahat ng mga kalalakihan sa pamilyang ito ay kumpleto na lunatics. Ngunit hindi pa niya isinulat ang mga salitang iyon. Noon lang, isang tao ang lumakad at tinanong kung sino siya. Nang ipakilala niya ang sarili sa lalaki, naakit siya ng kanyang kagandahan. Matapos malaman na siya ay anak na babae na pinagtibay ng kanyang ama, nag-alok ang lalaki upang tulungan siyang dalhin ang kanyang bagahe at dinala siya sa kanyang silid. Ngunit sa sandaling lumakad ang batang babae sa silid, lihim na nalock ng lalaki ang pintuan sa likuran niya. Bigla niyang kinumpirma ang pagmamahal niya sa kanya na nagsasabing umibig siya sa unang tingin. Sa isang gulat, sinampal siya ng batang babae, ngunit nagalit lamang ito sa lalaki. Hinawakan niya ito ng buhok at hiniling na maging kasintahan siya. Agad na humakbang ang batang babae sa kanyang paa at tumakbo sa pintuan upang sumigaw ng tulong. Sa sandaling iyon, ang kuya ng lalaki ay lumitaw sa pintuan at sinabi sa kanya na buksan ito. Natatakot, tinakbo ng lalaki ang bibig ng batang babae at sinabing naglalaro lang siya kasama ang kanyang kapatid. Ang susunod na segundo, sinipan ng kapatid ang bukas ng pinto. Agad na itinulak ng lalaki ang batang babae patungo sa kanyang kapatid. Nakakakita ng malubhang pagpapahayag ng kanyang kapatid, mabilis na humingi ng tawad ang lalaki sa batang babae. Kapag natanggap niya ang kanyang kapatawaran, tumakas siya kaagad. Ibinigay ng kuya ng lalaki ang batang babae ng isang baso ng gatas at pagkatapos ay tinanggap siya na sumali sa kanilang pamilya. Ngunit biglang naalala ng batang babae ang babala sa kanyang notebook at isang nakakatakot na memorya ang sumabog sa kanyang isipan. Ibinaba niya ang baso sa takot at nagmadali ang kapatid na linisin ang mga sirang piraso sa sahig. Noon lang, narinig ng batang babae ang tunog ng isang tao na hinagupit mula sa ibaba. Sinundan niya ang kanyang kapatid sa hagdan at nakita niyang pinarusahan ng kanyang ama na pinarurusahan ng lalaki na binubuli siya. Nang makita ng ina ng lalaki ang mukha ng batang babae, nabigla siya nang makita na ang batang babae ay mukhang eksaktong tulad ng unang pag-ibig ng kanyang asawa. Mabilis niyang inalis ang lalaki. Sinabi ng batang babae sa kanya na nag-aangkop na ama na nais niyang lumipat, ngunit agad siyang tumanggi. Upang mapanatili ang batang babae, nagpasya pa siyang gawin ang kanyang nakababatang anak na lalaki na lumipat sa halip. Kaya nanatili ang batang babae. Kinabukasan, nang bumaba ang batang babae para sa agahan, humingi ng tawad sa kanya ang lalaki. Sinabi niya sa batang babae na dapat siyang lumayo sa kanyang kuya. Sapagkat ang kanyang kapatid ay hindi banayad sa tila siya sa ibabaw. Tulad ng malapit na niyang ibunyag ang lihim ng kanyang kapatid, biglang lumitaw ang nakatatandang kapatid at tumayo ang batang babae at umalis kaagad. Upang mapatunayan ang sinabi ng lalaki, tinanong ng batang babae ang isang maid tungkol sa pagkatao ng kuya. Agad na pinuri ng dalaga ang nakatatandang kapatid na nagsasabing siya ay isang napakabait at banayad na tao. Sinabi rin niya sa batang babae na ang kuya ay binubuli ng kanyang adoptive na ina mula noong siya ay bata pa. Sa sandaling iyon, biglang narinig ng batang babae ang tunog ng isang argumento mula sa ibaba at lumabas upang suriin kaagad. Inakusahan ng nag-aampon na ina ang nakatatandang kapatid na sumasakit sa kanyang anak. Sinabi ng nakatatandang kapatid na wala siyang nagawa, ang kanyang nakababatang kapatid ay nahulog sa hagdan sa kanyang sarili. Kinuha niya ang mga marmol mula sa sahig at pagkatapos ay ikinakalat nila ang buong ina at anak. Nabigla ang babae sa kanyang nakita at agad na napagtanto na ang nakatatandang kapatid ay tunay na hindi banayad sa paglitaw niya.